Hello, magandang buhay! Samahan niyo akong gawin ang aking daily routine bilang isang may bahay. A day in my life as a content creator. Yee! Ito nga pala ang aking ginagawa kahapon na hindi ko natapos na ipakita sa inyo. Dahil ibang-iba na talaga ang buhay pag meron ka ng mga anak. Huwag! Hindi ako madaling matapos sa pagbo-voice over dahil pag nag-iyakan na talaga sila ay siguradong hindi ka matatapos. Ang topic nga natin ngayon ay ang buhay pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Kaya kung ikaw ay hindi pa nag-aasawa at nagkakaroon ng pamilya ay para sa iyo itong video na to. Tunay pala ng pag-aasawa ay hindi parang isang kanin na mainit na pwede mong iluwa pag napasok ka. Dahil pag pinasok mo nga ito ay kailangan mo ng manindigan at panindigan ang lahat. At sa pag-aasawa nga ay hindi ka na ako naniniwala na kailangan lang nating umasa sa lalaki upang kumita ng pera. Para sa akin ay mas mainam na magtulungan kayong dalawa. Ang asawa ko rin ay hindi niya gusto na ako ay tumutulong sa kanya. Ayaw niya na akong nagtatrabaho dahil gusto niya nakafocus na ako sa mga anak namin. Sinubukan ko na rin dati na umasa na lang sa kanya pero hindi talaga kaya ng konsensya ko na nakikita kong siya lang naghihirap. Mas gusto ko sa pakiramdam ko yung natutulungan ko siya kahit naghihirap kaming dalawa, at least kaming dalawa yung kumikilos. Ganun kasi yung love language ko. Pag tinutulungan ko yung isang tao, ibig sabihin nun mahal ko siya. Pag mahal mo kasi ang isang tao, hindi mo kaya nakikita siyang nahihirapan. Sa buhay pag-aasawa din ay kailangan ay naghahatakan kayo pataas. Kagaya namin ng asawa ko, pag mahina ang aking loob ay pinapalakas niya ito. At pag siya naman ang nangihina ay pinapalakas ko rin ang kanyang loob. Sa buhay pag-aasawa din ay dapat kalimutan nyo na ang inyong mga sariling kagustuhan. Kagaya ng iba dyan na kahit na meron ng asawa at anak ay nagagawa pa rin maghanap ng ligaya sa iba. Huwag, sana maalala nyo ang inyong mga anak, kawawa naman sila. Ang una talagang naaapektuhan ay ang mga bata na walang kamuwang-muwang, kawawa naman talaga sila. Kaya sana bago tayo pumasok sa buhay pag-aasawa ay talagang yung ready na tayo. Yun bagang nalabas na natin lahat ng kalandian natin nung tayo single pa lang. Sa buhay pag-aasawa ay dapat kayo talaga ang magkakampi. Huwag niyong gawing kalaban ang isa't isa. At dapat ay meron tayong mga sariling desisyon at hindi makikinig sa iba. Dahil kayo lang din ang makakaayos ng inyong mga problema. Natural lang talaga sa pag-aasawa ang merong away. Uy, hindi porket nagmamahalan kayo, lahat na lang ay mapagkakasunduan nyo. Kasi nga naman ay iba-iba tayo ng kinalakihan. At dapat din mas magandang kayo ang nag-uusap pag meron kayong hindi mapagkasunduan. Hindi yung magpapa-conflirt ka sa iba. Uy, iba na yun. Pwede naman na kayo yung mag-usap tapos love na pagkatapos. Kahit na mainis pa kayo sa partner nyo, dapat isaalang-alang nyo pa rin yung pagmamahal nyo sa kanya. Hindi yung pag nainis ka, maghahanap ka na ng iba. Uy! Another sakit na naman yan sa ulo. Minsan kasi, akala natin pag nakahanap tayo ng iba, ay magbabago na lahat at makakahanap na tayo ng makakasundo natin, which is wrong. Minsan kasi, nasa atin din ang problema. Meron din tayong dapat baguhin sa sarili at ugali natin. Minsan, piliin din natin wag maging feeling perfect na akala natin ay lahat ay kasalanan na ng ating partner at tayo'y walang kasalanan. Kaya kami ng asawa ko, pag meron kami hindi mapagkasunduan ay amin talagang pinag-uusapan kahit na kami pa ay magbubugan. Uy, yun. Yun nga guys, kasi nga iba-iba tayo ng personality kaya minsan hindi natin napapwersa yung tao na makinig sa atin. Minsan nare-realize na lang din nila na mali sila at minsan nare-realize na lang din natin ay may mali din pala tayo. Katagalan nga ni guys ay makakabisado nyo na ang ugali ng bawat isa. Katagalan din ay magsasawa na kayo sa puro away at mas pipiliin nyo na lang din na mag-usap na lang ng maayos. Halos lahat naman talaga ng nag-aasawa ay may mga pinagdadaan ng pagsubok na sila lang ang nakakaalam. Basta piliin nyo lang hawakan ng kamay ng bawat isa at magkasamang lumaban. Huy! Kilig yarn! Dapat nga daw ay against all odds kayong dalawa. Walang iwanan. Huy! Basta pag alam nyong nasa tama naman yung partner nyo at hindi naman siya ganun kasama, ipaglaban nyo siya.
Napaka-importante din na humingi kayo ng guidance kay God. Dahil wala talagang imposible pag nasa center nyo siya. Basta kami ng asawa ko ay go with the flow lang kami at dinarasal na lang namin kay God na siya na ang bahala sa relasyon namin at sa pamilya namin. Wala ka din talaga kasing ibang mapagkakatiwalaan na sobra kundi si God lang. Sigurado ka kasi na pag sa kanya ka talaga nagsumbong ay hindi kanya huhusgahan. Dahil pag sa iba ay gagawin lang kayong pulutan. Uy! Hindi talaga may iwasan guys na pag nakita kayo ng ibang tao na nag-aaway ng asawa mo, talagang huhusgahan kanila to the highest level. Kaya mas better na kayo lang dalawang nakakaalam. Pag meron din kasing ibang nakakaalam, ay makikisawsaw kahit wala din namang alam. Swerte ka na lang talaga pag nakahanap ka ng mga tao mapagsasabihan mo na hindi kay pagkakalat. So ayun guys, sama-sama tayong humarap sa hirap at hamon ng buhay. Bye-bye! See you on my next video!